Kasi po hassle din po, tapos sa susunod na araw maraming tao, tapos may trabaho din po kasi ako kaya babalik din po ako agad ng probinsya. Mas maagang biyahe. Ito ang nakikitang solusyon ng ilang commuters na galing Maynila papuntang probinsya para hindi maipit sa dagsa ng mga biyahero sa mga susunod na araw. Si Benedict Lacorte, 3 araw ang in-apply na leave of absence sa trabaho at piniling makauwi na agad ng Nueva Ecija kasama ang kanyang pamilya. Si Tatay Eddie naman, kahit senior citizen na, ay di alintana ang init ng panahon at mag-isang bumiyahe pauwi rin ng Nueva Ecija. Oo nga, mainit nga eh. Kanina pa nga ako dito naghihintay, wala pa yung biyaheng papaya eh. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, may ilan sa ating mga kababayan ang gumagawa na ng paraan upang makaiwas sa matinding perwisyo ng mahabang pila ng mga pasahero at matinding traffic sa susunod na linggo. Nitong mga nakaraang taon, nakita namin yung trend na ang mga kababayan natin hindi umuwi ng sabay-sabay ng Tuesday and Wednesday. Halos weekend before yung Holy Week ay nagsisimula na pong mag-uwian yung ating mga kababayan. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, isinailalim sa random drug testing ang mga driver at konduktor ng ilang mga bus terminal sa Quezon City. Ganon din po na yung mga drivers nila, ang mga bus na sa kanilang sasakyan ay nasa maayos ng kalusugan para na rin po sa kanilang comfort and safety. Doon po sa company policy, doon po tayo nagbabase. Kung kakasuhan po nila ng kriminal or doon po sususpende po nila. Kasi po kung may droga po ang ating katawan, kulang po yung senses po natin. Apektado po. Samantala, tiniyak naman ng MMDA kasama ang mga kinauukulang ahensya na patuloy ang kanilang mga monitoring at inspection bilang paghahanda para sa long holiday. Bukod sa mga bus terminal, kasama rin sa kanilang babantayan ang iba pang transport facilities gaya ng pier at paliparan, lalo na at inaasahang dadagsa ang milyong mga pasahero. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.